Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito pong inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWAD. 1098 kHz sa ating mga talapitan at kasama natin sa kabilang linya ang ating poging-poging Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon, Dr. J. Parang parang naka-uniforme ka ng Dr. J nakalagay. Jake O. Jake O. Ibig sabihin ng Jake O, mga tagapakinig natin, mga katrudoks natin, yung ibig sabihin po nun is Jake Ogie. Jake Ogie, oh. Hindi Jackal, hindi Jackal. Hindi. Siya rin short for Ogie. Jake Ogie. Ngayon, alam mo, din naman ako sa isang senador, Dr. Ako'y natatawa lang kasi talagang napakagaling. Alam mo, yung mukhang, meron atang isa pang shooting na attempt. Sa lugar ba yun? At siya ang nagbigay ng tip na mayroon daw mangyayari na shooting attempt. Oy, nakita ko yan. Parang hindi nga shooting attempt ito. Ito ay shooting spree. Shooting spree. Oh. Pakailan pa naging James Bond ito? si James Bond Aquino. Hindi, parang 007 ito, 007. Di ba? Basta naman ang pangalan niya, James Bond Aquino. Hindi naman siguro. Kaya lang, alam mo, parang napaso yata sila dito. Nitong si Secretary John Bix Remulla. Diba? Ano na nangyari, Dr. J, no? Meron tayong meron tayong nabasa at nalakap na impormasyon, Dr. J, no? Ang sinasabi, no? Ang sinasabi tungkol dito sa sinasabi nilang magkakaroon daw ng parang school shooting na naman. School shooting, hindi ko nga alam kung shooting siguro to ng Viva Films. No? Pero alam mo, ang sabi doon sa dito kay nabasa natin to, no? Sa isang kaibigan, no? Pinost niya ito, no? Ito ay si alam mo, Dr. J, si Butch Balyao, no? Ang sabi niya, Dr. J, ay hindi daw to totoo, no? Hindi daw to totoo dahil ang mismong Leyte Police na ang nag-deny na merong alleged na mass shooting na mangyayari.
Nakuha Nawala ni yan. James Dam Aquino yung yung information na may shooting spree. Baka shooting yon sa basketball. Yun ang narinig niya. At may diferensya siguro ang tenga. At nung na-analyze niya, baka naman yan maulit yung sa San Jose Tacloban, Dr. Nako, yun nga. Alam mo, Dr. J, alam mo, dapat napakaingat natin sa mga ganitong mga announcement, no? Yung in-announce ni Secretary John Bigremulla. Dahil kung tama itong sinasabi ng ating mga kaibigan dito sa sa digital media, sa social media, no? Ang sinasabi dito ay mismong pulis na, mga pulis o Leyte Police, most probably Leyte PNP, no? Ang nag-deny na meron ngang alleged mass shooting. Ito ay nababasa natin, Dr. J, no? Kaya nga ako tinatanong ko, ito totoo ba ito? Ayon dito sa infographic, ito ay galing sa Daily Tribune, no? Daily Tribune. Di umano ang unang nag-post nito, Dr. J. Pero kung ito'y totoo, ay nakakahiya yata ang ginawa nilang pag-announce, di ba, Dr. J? Talagang nakakahiya. Kung sa tawag natin dyan sa media, napasok sila, nasunog sila. Dahil pagka ang isang informasyon kasi, kung sabagay ito alam mo mga amateur ito, si John Vic Remulla, amateur lang yan eh. Kung sa larong basketball, lang yan eh. Kindergarten lang ang laro niyan eh. Akala ko, Dr. James, sasabihin mo, kung sa larong basketball, bangko itong si Diba? Secretary. Kaya nga, amateur tawag ko. Kasi kahit sa atin sa media, ang isang informasyon na binibigay sa atin, kailangan bini-verify natin yan kung may katotohanan o may bahid ng katotohanan. O bago ka mag-press conference, bago ka maglabas ng sasabihin mo over the air, no? Kasi kung hindi mapapasok ka, mapapahiya ka lang eh. Katulad nung nangyari na yan, pinasubalian mismo ng Leyte Police. Police, di umano, ha? Oo. Yan. Na walang ganyan na balita sa kanila. So ngayon nakakahiya. Ano ang para lang makilala sila, para maging pogi sila sa madla o kasi hindi tama eh. Ang mga tao doon magkakaroon ng pangamba, matatakot ngayon. Pupunta nga sa mga eskwelahan, kukunin yung mga anak at wag na muna kayo pumasok. At mahirap na, baka mamaya maulit mo sa San Jose Tacloban. Ganyan po yan, Dr. Totoo yan, Dr. J, no? Alam mo, Dr. J, no, binabasa ko, no? Dapat daw, bago supposedly nag-announce si Secretary John Vic Remulla, kung totoo itong infographic na ito, Dr. J, di yung ang Leyte Police mismo nagsasabi, nagdi-deny na merong threat, no? Dapat daw kasi, Dr. J, no, na ayon sa ating perlas na bilog, dapat daw, bago maggawa ng kahit anong public announcement, merong pang 3 layer Dr. J, ayon sa aking nababasa, no? Doon pa lang ito sa Philippine National Police, no? Ang sabi, ang una daw ay yung Provincial Police Office ng Leyte, no? Sila ang mag-conduct ng assessment, di ba? Or magbe-verify ng intelligence na sinabit nito si Senator James Ban, no? Pangalawa, sabi nung na mayroong biglang nag-message, Senator James Bam, sino daw yun? Number 2, James Dam. Meron po kasi tayong intelligence group mismo dyan sa loob ng Camp Crame. Diba, Dr. J, diba? Tapos sila yung specialized unit na nag-a-analyze nung credibility nung binalita ni James Bam. Diba? O, diba? Tapos, meron pa palang Directorate for Operations, no? Diyan sa PNP, no? I-evaluate nila kung merong ang sufficient na actionable intelligence para mag-warrant ng public alert, di ba? Versus
silent intervention. Ito ang sabi ng ating Perlas na Bilog. Kaya lamang, Dr. J, di umano ang infographic sinasabi, ito hindi ho namin sigurado, pero lumalabas, ito daw po ay galing sa Daily Tribune. Nakita mo naman siguro yan, Dr. J, di ba? Yung parang kulay blue yan na infographic, no? Kung ito po ay totoo, meron hong pagbabypass na nangyari sa ating local police, di ba, Dr. J? Dumaan sa local police. Labas na nila para lang siguro maging sikat sila o kami ang nagbalita, kami pumigil niyan, ano. Pero sabi mo nga may protocol na dapat na sinusunod para hindi ho nasusunog yung mga nagbabalita o ang pulis, para naman ay hindi ho mangamba ang ating mga kababayan na alam mo, yung ganyan panic, ang epekto niyan sa ating mga kababayan, magkakaroon ng panic, ano? Na yun ang iniiwasan dapat, na hindi magkaroon ng panic sa doon sa Leyte na yan, kung saan mga lugar sa Leyte yan. Tama, Dr. J, no? Isa pang sinabi ng ating Perlas na Bilog. Yung presensya nung NICA, di ba? Itong National Intelligence Coordinating Agency. Dahil central sila na intelligence body, Dr. J, alam naman natin yan, di ba? Typically, i-cross-verify nila yung impormasyon na yan, di ba? Di ba? Para ma-assess kung meron nga security implications, no? At kung meron nga dapat na, kung actionable intelligence ba ito. Pang isa pa, no, Dr. J, dapat yan, since ang sinabi sa eskwelahan, dapat pati ang DepEd in-involve nila, di ba? Tama. Kasi kung yan ay verified, tawag ata nila dyan, tinitingnan yung veracity, ano? Kung may katotohanan yung kanyang mga report. At yan naman ay hindi, alam mo, Dr. R, hindi naman yan isinasantabi ng pulis. Talagang tinitingnan yan kung mayroong basihan at kung mayroong katotohanan ang mga nabanggit na report, ano? Kasi hindi naman nila pwedeng pabayaan yan. Sasabihin, kunwari, nang may nangyari. Tapos sabihin, binigay na sa inyo informasyon, tapos hindi naman yun inaksyonan, ano? Pero yun nga, kailangan maging maingat kasi ang epekto niyan doon sa taong bayan, sa lugar na yan, ay magpapanik, Dr. Ay, totoo yan, Dr. J, no? Kaya nga, dapat yan, ingat na ingat po tayo. Kung yan ay totoo at kung yan ay totoong statement ng Leyte, no, ng Leyte Police, ibig sabihin most probably provincial yan, no? Ibig sabihin, Dr. J, merong protocol na hindi sinunod, no? Merong protocol na hindi sinunod. Pangalawa, 'di ba? Kung totoo yung statement na yan at dinideny nila, ibig sabihin mali yung impormasyon ni Senator James Bam. Talagang mali. At bakit naman siya nakialam? Yun ang tanong ko. Bakit kailangan siyang sabi niyan? Sinabi ba niya sa isang press conference yan o ano? Ay hindi, parang ito daw yata itinawag. According do sa pagkakaalala ko dun sa press conference na ginawa nitong si SILG, John Bix Remulla. Eksaktong-eksakto, ha? Dr. J, ha? 8 o'clock. Walang 8 o'clock, 8:30, walang 8:20, walang between 8 o'clock to 8:30, walang ganon. 8 o'clock daw mismo, itinawag nitong ni Senator James Bam Aquino yung impormasyon na meron daw mangyayari na shooting. Baka naman kasi, Dr. J, no, naisip ko lang, no? Naisip ko lang, baka naman shooting lang ito para sa mahal na araw. Kasi nasa paisip ko na yung mga ganyang kapalpakan, dapat nila iniiwasan. Galit na nga tao sa inyo Tapos nadagdagan pa rin yun ang kapalpakan, ano? Na katulad ito itatanong ko sa iyo, I'm just questioning your intelligence, ano? Kasi yun mga ang 15 ba ay lower than 16, Dr. R?
Ako, parang ang tawag dyan Castrutian theory, Dr. J. parang alam mo, kasama dyan sa Castrutian theory na yan, Dr. J. Ang tanong na ang tubig daw ba pag kumukulo na ay mainit? Diba? Kasama yan, Dr. J, kasama yan. Alam mo, sa totoo lang, pagka tagal-tagal natin nasa eskwelahan, hindi pa natin na-realize na ang 15 pala ay mas mababa sa 16. Mas mababa sa 16 At kailangan mo pa ba itanong yan na ang 15 is lower than 15? So mayroon kang degree na 15 na lower than 16, 15.9, 15.8, 15.7. Alam niyo mga kababayan, ano? Mahal namin Pangulong Bongbong, ano? Kahit anong kapalpakan na ginagawa nito si Ate Claire, wag niyo palitan. Kasi alam niyo, galing ng babaeng to, ano? At ang dami naming natututunan sa mga kanyang mga sinasabi. At alam nyo, kasi pag nag-press conference, ito hindi magsasalita, doktorar, kung walang teleprompter So napakahusay nitong babaeng to dahil nag-aantay siya ng teleprompter. At kahapon nga, mukhang muntik na ako mahulog sa upuan ko nang sinabi niya na is 15 lower than 16. Hindi ba parang ang pagkasabi daw di ba mas mababa yun sa 16? Ay, di ba? Naturalmente, pero alam mo, Dr. J, ang hindi natin maintindihan, meron kasi itong, alam mo, meron itong reason behind yung tanong nitong si Auntie Claire, no? Hindi nga kasi natin naiintindihan na from elementary until college, kahit na nagpa-practice ka ng iyong tinapos, no? Nagtatrabaho ka na. Hindi natin alam na meron palang theory na ang 15 ay mas mababa sa 16. Meron pa palang nakatago doon, Dr. J. So that is one of those mathematical theories na hindi pa nasosolve siguro. At kaya ito'y tinatanong ni Auntie Claire. Pero alam mo, abogada ito, she's a lawyer, and I suppose she is one of those intelligent lawyers, ano? So ngayon, pag tinanong niya, maybe that is one of those mathematical theories na kailangan i-solve ng mga mathematicians. Kung ano itong teorya na Castro theory, Castroian mathematics. Castrotian theory. No? Castroian. Castrotian. That 15 is lower than 16. Kailangan dito i-prove mathematically. Alam mo, Dr. J, palakpakan para kay Auntie Claire. Alam mo, maganda naman tong babaeng to Kaya lang alam mo kaya sa Amerika, pag sinasabi maraming magaganda, yung Dumb, naalala ko to rin si Senator James Dumb, o Dumb, yung mga dumb blondies, di ba? Na parang mga magaganda nga, pero parang mga tanga. Yun ang madalas sinasabi nila sa Amerika. Na mga blondie, mga tanga. So, hindi naman ito si Claire Castro, hindi naman ito tanga. Ano? She's a lawyer and of course, siya naman ay nakapasa sa bar and ang presumption natin sa mga ganyang tao na matatalino sila. Dr. R. Totoo yan. Kaya nga, Dr. J, alam mo, marami yatang marami pang anggulo itong Castrotian theory na ito, no? Parang for so long, no, ang akala natin ay yung langit ay kulay blue. Baka mayroon pang teorya sa loob nitong Castrotian theory na ang langit pala ay hindi kulay blue. At meron din theory siguro na pag pinasok mo yung daliri mo sa ilong mo, may mapupulot kang kulangot. Baka naman
Alam mo, minsan mapapaisip ka din talaga, mapapahinto ka talaga, no? Lalo na pag nakikinig tayo diyan kay Auntie Claire, no? Mapapahinto ka, mapapaisip ka, 'di ba? Parang beyond your wildest dreams, meron si Auntie Claire na impormasyon na ipapasa na talagang kakaiba, Dr. J. Kaya nga, Galing Kaya ako talagang naninikluhod sa Pangulo na wag niyo hong tanggalin si Auntie Claire. Ano yung mga ano dyan? Wag niyo hong itatanggalin na ito si Auntie Claire kasi alam niyo, napakahusay nito. At alam mo, baka mamaya pag natapos ang termino ni Pangulong Marcos, baka pumasok sa ano yan, sa showbiz si Auntie Claire. Alam mo kung ano? Eh di, siguro sa comedy siya, sa comedy bar. Hindi, ano nga yung pangalan, Dr. J, nung sinabi, yung comedian, parang medyo panot siya dito. Tapos pag nagsalita, ay, ano ba? Dr. J. Ay, di ba? Oo, di ba? Nakalimutan ko pangalan nun, pero pwede rin siya doon. Pwede rin. May mga punchline, na mga stand-up comedian. Pwede yan si Ate Claire. Sa pagigabugada, mag-ano ka na lang, mag-komedyante. At marami kang makasaligaya. Kung marami ngayon ang naiinis sa iyo, alam niyo, marami talaga naiinis dyan pero ako hindi, Pero kung marami naiinis sa iyo, Ate Claire, ngayon, pag kayo'y naging komedyante, maraming matutuwa sa inyo. Marami hong papalakpak sa inyo dahil sa inyong mga stand-up comedy. Alam mo, Dr. J, mabalikan ko lang yung meron sa atin dito nag-message, di ba? Dapat daw po, nag-iingat si Secretary John Bix Remulla sa pag-announce ng mga ganitong klaseng announcement. Bakit, Dr. J? Ang sinabi ng ito ay magulang daw siya, 3 daw ang kanyang anak at 3 ay nasa public school. Ang sinasabi niya, psychologically daw, Dr. J, yung mga pamilya ngayon, meron daw, hindi lang ito anxiety and fear, heightened anxiety and fear. Di ba? Totoo yan, di ba? Kasi yung incident na yan na nangyari sa Tacloban, di ba, Dr. J, di ba? Tacloban violated din, Dr. J. Tacloban ay nasa Leyte din. Leyte? Tama. Yun ang Tacloban. dyan ang bahay ni Martin Romualdez. Okay. So, sa totoo lang, yung incident na nangyari dyan sa Tacloban, alam niyo, nag-create yan ng distrust sa mga magulang, sa mga pamilya ng mga estudyante. Saka hyper-vigilant sila ngayon, di ba? Ngayon, nag-announce pa sila na lumalabas di umano ayon sa isang infographic na ito hindi totoo. Aba, Dr. J, ibig sabihin, tinrigger lang nila yung takot ng mga magulang. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, kanina, naghatid ako ng bata, Naghatid ako ng, inanatid ko yung isang anak ko sa eskwelahan. Pagdating ko, Dr. J, doon sa pinto, meron ako ngayon nakita ng mga placards, o mga signages na bago. At sinabi, hanggang doon lang daw ang mga magulang. Alam mo, hindi sila ganun. Dati nakakapasok ka doon para mahatid mo mismo din minsan doon sa classroom dahil maliliit pa, di ba? Pero ngayon hindi na. At dumami ang staff nila doon sa eskwelahan na nagsusundo ng bata at naghahatid sa mga classroom. Di ba, Dr. J? Ibig sabihin alam niyo yung mga ganyan, dapat siguro maingat kayo sa pag-a-announce. Di ba parang kunyari parang sinasabi niyo yan mas madugo ngayon ang gusto parang shooting spray. Di ba? Di umano, gano'n. Di ba mas nakakatakot para sa mga magulang. Ang tanong ko lang din, Dr. J, may narinig ka na ba na ginagawang aksyon itong si Secretary Sani Angara ng DepEd, di ba? Kasi parang wala pa akong naririnig na mga mandato niya para sa mga eskwelahan dahil marami na nga nagpapanukala dito lalo na sa social media. Dapat daw meron ng mga CCTV sa classroom,
Dapat daw may mga metal detectors na, dapat nga daw mayroon yung mga bag nga daw ng estudyante ay transparent na daw. Yun yung mga sinasabi, di ba? Yun yung mga pinapanukala na ng kung sino-sino. Ito kayang si DepEd Secretary Sani Angara, ano naman kaya ang plano niya? Kung papakinggan mo si Sani Angara, si DepEd Secretary, nakakabingi ang kanyang katahimikan. Hindi, wala kang marinig sa kanya eh. Kaya kanya katahimikan. Wala siyang, hindi ko alam kung ano mga ang kanyang directives o kung ano man ang magiging kanilang gagawin sa mga ganyang pangyayari. Alam nyo, Dr. R, ang ating gobyerno kasi reactive, hindi ito proactive eh. Na sa kanila, kung kailan magkaroon ng problema, saka lang sila magkakaroon ng aksyon. Hindi ho sila yung bago mangyari at hindi nila ini-anticipate na may ganyang pangyayari, ay kaya yan ay 3 ang patay, 13 ang sugatan doon po sa San Jose Leyte, Dr. R. Totoo yan, Dr. J. No? Ito nakita natin, no? Meron naman daw palang ginawa na to si DepEd Secretary. No? Ang sinasabi dito, nung nangyari ito, bumiyahe pala ito, supposedly, no? Papuntang Tacloban, no? Para i-assess niya personally ang nangyari, di ba? Tapos i-check niya yung mga naapektuhan, yung mga nasugatan, most probably nadaplisan ito ng bala at yung mga namatayan, di ba, Dr. J? Tapos pinapa-review daw nito comprehensively yung safety measures doon sa eskwelahan, di ba? Pero hindi lang daw sa eskwelahan, pero sa nationwide. Tapos meron na daw strict na implementation ng security protocols. Meron na daw DepEd Order 006 Series of 2006 Guidelines for Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Ito, marami na rin palang ginawa ito si Mr. Sani Angara. Medyo tahimik lang siguro ito, Dr. J. Pero salamat po, DepEd Secretary. Pero alam mo, Dr. J, mabalik lang ako sa DepEd Secretary. Tingin ko lang, kung si Vice President Sara Duterte pa rin ang DepEd Secretary sa panahon ngayon, di ba? Siguro, nauna yung aksyon bago yung press release. Totoo yan. Kasi ang sinasabi ko, kung proactive ka, na-anticipate nyo na yung mangyayari. Katulad sa ibang bansa, na-anticipate nila, kaya mayroon na silang mga precautionary tawag dyan moves o measures na ginagawa bago pa mangyari ang isang insidente. Katulad yan sa ibang mga sensitibo na lugar, talagang mahigpit ang tinatawag na seguridad sa mga lugar, no? Kasi ina-anticipate mo eh. Ngayon, kung wala kang anticipation at reactive ka lang, mangyayari uli yung nangyari na yan sa San Jose. Makakalimutan na naman natin yan, Dr. R. Pag nakalimutan natin yan, after a few years, may mangyayari naman uli na ganyan ding pangyayari, Dr. R. Alam mo, totoo yung sinasabi mo, Dr. J. No? Ang sabi dito sa ating message, may nag-message sa atin, tunay naman daw na gumalaw na daw itong si Secretary Angara. Pero mahalin tulad daw ito sa salitang bureaucratic. Diba? Kasi parang ito ay naka-template. Supposedly, no? Supposedly. Pero ang kaibahan daw, pag si Sara daw, kung si Sara pa ang in charge sa Department of Education, ang response daw would have been very, very immediate, very visible. Ito nga, puro very, parang sakit no? And uncompromising, di ba? Ganun daw ang aksyon ng Vice Presidente. Bakit daw? Kasi kita naman daw yung track record nitong si Vice President Sara Duterte sa Davao City, no? Nung siya pa ang mayor. So parang sinasabi nila,
kung si Sara daw ito, kung si Vice President Sara daw ito, personally daw, siya daw mismo ang nag-take charge doon sa situation on ground. So ako naniniwala ako dito, Dr. J. Totoo, ikaw naniniwala ka ba dyan? Tama. Ang ibig sabihin, pumunta siya doon. Tama. Pumunta naman ito si Secretary Angara. Pero ang sinasabi nila, most probably, kung ito si Vice President Sara Duterte, mismo, in-interview niya na kaagad yung investigating team, tinignan niya mismo yung site, tinignan niya, inalam niya lahat. Most probably, ang sinasabi nila. Kasi personal daw itong, parang itong si Vice President Sara Duterte ay meron daw personal touch. At hindi daw ito katulad ng usual na bureaucracia sa gobyerno. Hands-on na. Ibig sabihin, hands-on. Totoo. Doon Totoo. siya agad at talagang tinututukan yung reaksyon o ang intervention na gagawin ng ating pamahalaan. At bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo, Dr. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po, alas 2:31 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctor on Air. Dito lang po sa CBS DWD. 98 kHz sa ating mga talasitan. Dr. R. Dr. J, meron pa akong babasahin ito. Isang abogado ito. Hindi ko na sasabihin pero ipo-forward ko sa iyo mismo kung sino ito. Ang sinasabi niya, the current administration's response has been fragmented and reactive rather than proactive. Sinasabi mo yan kanina, Dr. J, di ba? Ang sinasabi dito, while Secretary Angara eventually traveled to Tacloban and ordered reviews, Sara Duterte's approach would have been to prevent such incidents through decisive leadership long before they occurred. Ibig sabihin dapat pag ito daw si Vice President Sara Duterte daw, ito naman ay hindi galing kay Vice President Sara Duterte. Ito yung opinion lang din ng isang abogado na mukhang malapit sa kanya ito, Ang sinasabi dito, Dr. J, kung ito daw pa lang si Vice President Sara Duterte pa rin ang namumuno sa Department of Education. Aba, Dr. J, ibig sabihin mayroon na siyang mga in place, May mga in place na kaagad na solusyon. Na pag mayroon ng trigger, meron na kaagad siyang ilalagay. 'Di ba? Meron na siyang ipepwestong solusyon, 'di ba? Hindi yung bago pa lang tayo mag-iisip dahil may nangyari. 'Yun ang sinasabi nitong magaling na abogadong ito, Dr. J. Kaya nga, ayun ang sinasabi ko. Kanina, sinasabi ko na dapat ang gobyerno natin proactive, bago pa na-anticipate nila na maaring may mangyayari na ganun. So, ang kanilang sa mga eskwelahan, mayroon silang security personnel na nag-i-implement ng pumapasok ng mga bata. Kahit mga bata, tinitingnan nila kung baka may dalang mga deadly weapon yan. Pero alam naman natin na yung mga iba dyan may dala-dala pang kutsilyo. So, kung sa nangyari na, saka na lang sila nag-implement. So, ang tawag dyan, reactive. So, yun ay huli na, umaksyon. Tapos na, nangyari na, may namatay na, saka ka lang ngayon mag-action. So, that is reactive. Totoo yan, Dr. J. Pero ay nagpapasalamat po kami dito kay Secretary Sani Angara. Although ang sinasabi dun sa mga nagkokomento ngayon sa atin, Dr. J, ay medyo reactive ang aksyon. Maraming salamat pa rin po, Secretary. Dahil sinasabi dito, Dr. J, sa ating Perlas na Bilog na talaga namang lumipad dito si Secretary Angara. At nag-order ng mga comprehensive review ng mga safety measures sa yung most probably mga security protocols. Pero Dr. J, yun na nga lang, dapat po sana, Sir, Secretary Sani, sana ho, Sir,
para naman ho maibisan yung takot at pangamba ng mga magulang at buong pamilya nitong mga estudyante. Alam mo, Dr. hindi naman nanay at tatay lang ang nag-aalala. Siyempre, mga kapatid niyan, di ba? Sana ho, sir. Sana ho, sir, ngayon pa lang ho, magbaba na ho kayo ng order doon sa mga eskwelahan. Yung mga eskwelahan, within the next 2 weeks, dapat meron na kayong metal detector. Within the next 2 weeks, dapat dagdagan nyo na yung security personnel nyo. Diba? Within the next 2 weeks, dapat meron na kayong, hindi ko alam kung meron na silang aso na maaamuyin, kung meron dalang deadly weapon. Hindi ko alam, no, Dr. J. Pero sinasabi ko, dapat ho siguro, medyo take charge kagad, no? Kasi ho, alam mo, Dr. J, kailan nangyari yung sa Tacloban Leyte? Walang ilang araw pa lang, no? Ito ngayon linggo lang yun, no? Pero wala pa tayong nakikita sa mga eskwelahan. Diba? Wala pa tayo. Oo, pero alam mo, Dr. J, yung mga review, alam mo, hindi ko alam kung kailangan pang i-review, pero tingin ko, hindi mo na kailangan mag-review kung gusto mo maglagay ng metal detector di ba? Di ba? Hindi mo na kailangan mag-review kung kailangan mo lang mag-order sa mga eskwelahan under ng Department of Education, which is elementary hanggang high school, na maglagay ng extra na security personnel o trained security personnel, hindi lang yung nakukuha. Pwede rin naman na mag-coordinate kayo sa barangay, local barangay, na mag-request kayo ng mga mga tanod, di ba? Na pag oras ng pasukan ng mga estudyante at labasan, ay may mga tanod rin, di ba? Diyan sa mga gates. Ito po din, napakabilis sana niyan. Baka ho, Secretary Sani, baka ho mayroong na mabilisan hong solusyon para naman ho marinig ng mga magulang at mga pamilya nitong mga estudyante natin para naman ho maibsan yung kanilang takot at pangamba. Tama yung takot at pangamba ng mga magulang. Kasi ang tinitingnan mo diyan yung takot at pangamba ng magulang na baka may mangyari sa kanilang mga anak, mahal sa buhay. Kaya dito ho sa Pasig, ang pagkaalam ko, ang isa sa ginawa ngayon ng mga sa school, pero hindi ko alam kung yan ay tama o mali. Pinagkukumpiskan nila yung mga ng mga kabataan, yung ginagamit na gunting, di ba may mga project itong mga kabataan, tapos may gunting na dala, may mga pinuputol sila, may mga ginugunting sila mga papel, no? So pinagkukumpiskan nila ngayon, hindi ko alam kung yan ay tama o hindi, but anyway, ayun ay isa sa mga siguro sa nakikita na intervention, pero kulang yan Kasi ang kailangan talaga security. At yung sinasabi mo kanina na dapat may mga metal detector, Dahil yung mga gunting na yan na ginagamit ng mga bata sa kanilang mga project, hindi mo sila papadalhin ngayon ng gunting na doktoral. Alam mo, Dr. J, pwede naman yan siguro, akin lang tingin dyan. Yung mga gunting, paiwan nyo sa may storage sa mga classroom. Tapos gagamitin lang nila, kukunin lang nila pag kinakailangan. At ang teacher dapat ang maglalabas nito. Alam mo, naalala ko, teacher, Dr. J, hindi lamang po nangangamba ang mga estudyante. Pati ho ang mga teacher ninyo, Department of Education. Di ba ho? Lalo mas marami siyempre yung mga teachers sa public school, Dr. J, nangangamba rin ho sila Alam mo, Dr. J, yung nangyari doon, nakita ko yung video nung nangyari sa Tacloban, isipin mo, sarado ang pinto. Ibig sabihin, bahala na kung sinong tamaan. Di ba? Yun ang nangyari doon Di ba? Bahala na. Wala namang specific na tatamaan. Basta makakabaril kami. Di ba? Lalo na yung mas bata para mas marami pang ipinutok. Pero ibig sabihin hindi lang ho ang mga estudyante ang nalalagay ang buhay sa peligro. Pati ho ang mga guro. Kaya ho dapat siguro forcefully ngayon ho mismo umaksyon ho tayo kaagad. Magbigay na ho tayo ng mga orders. Alam mo, Dr. J, di ba, hindi naman siguro na kailangan idaan yan sa Kongreso. Di ba, yung paglalagay ng metal detector. Di ba, yung paglalagay ng mga extra security personnel, yung pag-coordinate sa mga mayors, pag-coordinate sa mga barangay chairman. Hindi na ho yan kailangan ng masigasig na pag-aaral. Yan ho ay immediate. Di ba, Dr. J, immediate yan Immediate yan. Parang alam mo nangyari sa atin. Ninakawan tayo ng pera, baha tayo ng baha. Inaanod ho yung isang pamilya, ano hong gagawin nyo? Dadaan pa ho natin sa pag-aaral. Hindi ho. Sumakay ho kayo ng jet ski nyo, kayo lang yung mga mayor na mayayaman, yung mga congressman na mayayaman, sagipin nyo na kaagad. Wag na ho tayo paisip-isipan ng kung ano pong paraan. Dahil kailangan ho, ngayon ho mismo,
meron na hong nakikita ang mga pamilya, mga guro, mga magulang, at pati ho yung mga mag-aaral. Kasi alam mo, Dr. Jay, na, di ba, parang nakakita ako ng isang post sa social media na nagre-request ang PNP na itanggalin yung mga post nung nangyari sa Tacloban. Mga sir at mga ma'am, sa ating liderato po namin, na-save na ho yan, na-download na ho yan. Diba? Na-download na ho yan. At kung ako tatanungin mo, Dr. J, okay lang din na i-share, lalo na para sa mga magulang, para magkaroon sila ng kaalaman na mayroong nangyayaring ganun. At hindi natin maiiwasan yun. Diba? Iyon ay reminder lang din para sa ating lahat. Kaya lang, alam niyo ho, dapat ho talaga ang primera na inaantayan natin ng immediate na action ay itong Department of Education. Tama. At alam mo, yung pangyayari na yan ay huwag na sana maulit. Dahil alam mo, masakit sa kalooban natin na makita yung mga bata, mga maliliit na bata, mga minor de edad, na nangyari yan. At dahil lang doon sa yung maaring bullying o maaring yung tinawag ang kanyang nung 15 years old, above 15 years old na yan, na yung kanyang gupit ay parang itit daw ang ulo niya. Ngayon, teka lang, Dr. J, mamakat kita dyan. Alam mo, kung yung si 15-year-old na yan ay galit dahil doon sa gupit ng buko niya, dapat yung barbero niya sinugod niya. Dapat ang binaril niya, ang barbero. Kaya mag-ingat ka ng mga barbero. Dahil pag hindi ayos ang gupit nyo, yari kayo. O baka sinadya ng barbero yun. Ang gupit, huwag naman sana. Nagalit siya, nabully siya doon sa school. At ang kanyang ganti ay binaril yung mga, hindi naman nambuli sa kanya dahil ayon sa balita, hinahanap pa nila yung nambuli. Wala doon. Pero dahil sa galit at inis. Pero alam mo, ang tingin ko talaga, yung andon yung elemento ng thrill, yung joy, yung nila na makapatay sila ng tao o makabaril ng tao. Yun ang doon Kasi pag tinignan mo yung kanilang top na dalawa, parang yun doon patungo hindi naman natin alam kung totoo yung sa top na yan, pero kung yan ay totoo, yan doon patungo yan, Dr. R. Alam mo, Dr. J, mabanggit ko lamang, marami kasi nagsasabi, meron na rin yata kung sinong senador yan nagsasabi na meron pa nga nag-imbita daw ng parang game expert na galing Germany. Ang sabi ng game expert, hindi ho ako a-attend dyan. Diba? Pero alam mo, Dr. J, ang katotohanan, ang aking paniwala dyan, ito yung opinion ko lamang naman po sa ating mga tagapakinig. Alam niyo, nagbuumpisa po ang disiplina at ugali ng mga bata sa pamamahay po ninyo. Pamamahay. Hindi po yan, alam nyo, hindi ho nag-uumpisa ang bullying sa eskwelahan. Alam nyo, sa bahay ho yan natututunan ng mga bata. Alam nyo na dapat yan, alam mo, Dr. J, ako naniniwala ako, kung ito isang bully, ang training niyan sa bahay, hindi sa eskwelahan. Kasi meron ba namang guro na magtuturo sa mga estudyante niya na mambuli? Di ba? Di ba? So, kaya nga, dapat siguro, dapat kasama na rin ang DSWD, dito sa manggawa ng isang programa na kasi 'di ba ang usually na binabantayan na yung mga bullying diyan sa eskwelahan bakit hindi ho kaya tayo magawa ng programa na yun naman hong mga kabahayan ay i-involve natin para naman ho siguro yung mga bata ho na mga minor de edad magkaroon din ng intervention, lalo na kung nakakakita-kikitaan ng mga magulang na merong yabang itong mga to. Alam mo, Dr. J, mga nambubuli, mayayabang yan Tama. Mayayabang pero takot. Takot yung mga alam mo yung mga bully, pag yan ay may kumasa,
sa kanila, yan ay natatakot din sila. Katulad nung araw, ako'y high school, nabubuli ako ng pero pag kinasahan ko na, ay nakakalaban nila si Karate Kid, ay naku po, ay talagang may mga pusa ang mga mukha nila dahil kay Karate Kid. Kasi, ang iisip ko, Dr. J, kanina nakasaan, kala ko, tirador. Diba? Akala ko, ikinakasa mo yung tirador mo. Alam mo, Dr. J, ito pa. Sinasabi, marami nagko-komento sa social media dahil daw yan sa mga games, online games. Alam niyo, hindi ako naniniwala. Sa mga panahon mo, siguro, alam mo, Dr. J, sa panahon namin, hindi ko alam sa panahon mo. Alam mo naman ng mga tao dito, lamang ka sa akin ng 1 taon lang. No? Lamang ka lang sa akin ng 1 taon. Ako 38 at ikaw 39, di ba? Pero sa totoo lang ho, 38 at 39 daw. Okay. Pero sa totoo lang ho, yung sinasabi nila, Dr. J, na sa laro daw nakuha nila yan. Alam niyo ho, nung mga bata ho kami, Dr. J, ang laro natin, ang laro namin, Dr. J, kumukuha kami, alam mo yung pinapatungan ng picture, hindi, yung pinapatungan ng mga picture frame. Yung picture frame, yung parang letter L, di ba? Tapos binubuka ka yun, di ba? Pag tiniklop mo yun, korting baril yun. Di ba? Kami, naalala ko, ng mga magpipinsang kami, ng mga bata kami, alam mo, Dr. J, agawan. Kung wala kang makuwang ganon, gagawin mo ngayon, magpapako ka ng 2 pirasong kahoy para mag-korting baril. Ang laro ang tinawag dyan, Dr. J, ay baril-barilan. Isipin mo ito, dati yung mga pinsan mo, sasabihin mo, patay ka na, bang, patay ka na, bang, patay ka na. Pero hindi naman ho kami ngayon masasamang tao. Alam niyo, hindi yun nakukuha sa laro. Yan ho ay nag-uumpisa sa pamamahay ninyo. Kung kayo po ng mga magulang ay dituturo po ninyo na dapat yan ay laro lamang, hindi yan dapat ginagaya. Alam niyo yung mga laro, Dr. J, mga anak ko rin naglalaro ng mga laro-laro na sinasabi nila na nakaka-impluwensya sa mga bata. Hindi naman ho nagpa-prompt yung laro na, you should kill your classmate, you should kill your neighbor. Wala naman ho ganun eh. Di ba, Dr. J? Dati meron pang ispadahan. Di ba? Nag-iispadahan pa tayo, di ba? Hindi ko alam kay Senator Ping Lacson pero kami ho, nag-iispadahan ho kami. Di ba? Pero hindi naman ho kami mga masasamang tao. Gusto kong laro. Dati, Dr. Art, nung ako'y bata pa, no? Bahay-bayan. Iba yung binubuka ko doon sa bahay-bahayan. Kahit ang medyo nagkaedad na, bahay-bahayan pa rin ang paborito kong laro. Alam mo, yung mga laro ngayon, online, internet, yan ay, kaya nga yung pinatawag ni Risa Ontiveros, na sinasabi mo kanina na isang German company, gaming company yon, yung Gore. 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 Sinagot sila. Kami ang sabi ng Gore, ang aming game na nasa online, that is for 18 years old and above. At may parental guidance. Ngayon, tanungin mo si Ate Claire kung ang 18 years old lower than 19. Ayun na, alam mo, parang sinasabi nitong gaming expert na ito na from Germany na ayaw niya kahit sa Zoom mag-attend dito sa hiring-hiringan nitong si Senator Risa Ontiveros. Ay sinasabi na nga niya, yung mga laro namin para sa 18-year-old and above eh. Ibig sabihin, Dr. J, bumabalik tayo. Kung ang mga anak niyo ho ay nakikita niyo naglalaro ng mga medyo komplikado na hong laro, lalo na hindi ho pala yan para sa mga menor de edad, atin po silang turuan, atin po silang bigyan ng alternative na mga laro o alternative na activities, Dr. J, di ba? At kailan naman may yung mga laro na yan, mayroong mga precautions yan. 18 years old and above, and may mga sinasabi pa yan, parental guidance. So ngayon, nasa magulang yan. Katulad dito, ang panawagan natin sa mga magulang, tingnan nyo kung ano yung pinapanood ng mga anak ninyo
sa online, sa internet. Kasi hindi nyo alam baka mamaya yung kanilang pinapanood, makaka-influensya sa kanilang karakter. Yan, doktoral. Yun ay mahalaga yan. Na huwag niyong pabayaan, lalo na yung maliliit na bata na manonood sila ng isang palabas na hindi angkop sa kanilang edad, doktoral. Alam mo, Dr. J, bigyan kita ng example, no? Itong isa sa mga, isa doon sa mga anak ko, no? Minsan, pagkatapos ng paggagaling niya ng eskwelahan, Dr. J, magkikwento yan. Daddy, pinagalitan siya ng teacher, ganyan. Bakit? Kasi daddy, meron siya sinabi na bad word O sige, ano yung sinabi niyang bad word? Daddy, hindi ko pwedeng sabihin kasi bad word nga. Di ba? Dr. J. Di ba? Ibig sabihin, kung lagi na tinuturo namin na yung mga ganitong salita ay bad yan. So dapat yan hindi mo sinasabi. Alam mo, Dr. J, meron akong naaalala di ba? Yung yung Bible verse, no? Tingnan lang natin yung meron ako dating naaalala na merong Bible verse, Dr. J, di ba? Wag na lang natin sabihin na tayo nagsasabi. Ito ay kunin na lang natin. Sabi ho sa Proverbs 22:6, no? Sa King James Bible, no, version ng King James, Dr. J. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Diba? Totoo yan Diba? Hindi na ako nagsasabi niyan. Ang ating Panginoong Kristo na o diba? Ang Biblia na Pakiulit na at ulitin natin, no? Sa Proverbs 22, gusto mo i-translate natin sa Tagalog, no? Translate natin sa Tagalog, no? Ang sabi ho sa Proverbs 22, no? Versikulo 6, tama ba? No. Versikulo 6, Dr. J. Ang sabi, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Ano ho ba bilang mga magulang ano bang dapat lakaran ng ating mga anak? Ibig sabihin yung nasa tama, di ba? Okay. Sanayin mo ang bata sa dapat niyang lakaran at pagtanda niya, hindi siya lalayo dito. Diba, okay, tama. Maliwanag. Kapag tinuruan mo ang bata sa matuwid, hindi siya lalayo, hindi siya lilihis ng landas. At hindi mapariwara ang kanyang buhay. Dahil ang sinusunod niya, yung pangaral ng magulang. Yun ang pinakamahalaga kasi. Karamihan, nakakalimutan ng mga magulang na mayroon silang pananagutan at mayroon silang responsibilidad na pangaralan ng kanilang mga anak para magiging matuwid ang buhay, no? At hindi mapupunta sa isang landas na paliko-liko at mapariwara ang buhay na darating sa punto na katulad nung nangyari na yan sa San Jose, Tacloban na yan, na kahit nasabihin mo, nasira ang buhay ng 3 na namatay, nasira ang buhay ng mga nasaktan, pero lalong nasira ngayon ang buhay nung 2 bata na sila ang namaril doon sa mga sa eskwelahan. Kaya sila ay ganun din, biktima din sila dahil sa kakulangan ng pangaral ng kanilang mga magulang, doktoral. Totoo yan, Dr. J, kaya nga po, di ba? Dalawang bagay ho yan Sabi nga, Dr. J, sanayin mo ang mga bata, no? Sa daan na dapat niyang lakaran. Nasa sa inyo ho yan, sa ating mga kapatid, sa ating mga tagapakinig, ng may mga anak ho kayo, no? Nasa sa inyo ho yan, ang sabi ho, ay sanayin nyo ang mga bata sa dapat nilang lakaran. Ano ho ba yung dapat nilang lakaran? Sa inyong tingin, ano ho ba yung dapat nilang lakaran? Alam mo ako, Dr. J, naniniwala ko, wala namang magulang na gustong mapasama ang kanilang mga anak, di ba? Kaya naman po, dapat constant ang conversations nyo with your children. Hindi pwede yan, Dr. J. Sige, papaalala ko ngayon, ngayong taon, 2026, bahala na siya sa 2027 na uli. Diba? Sa New Year's Day na. Diba? Sa New Year's Day na, pero meron nang napatay na 3 bata.
open dapat ang communication. Open sa mga magulang. At huwag magsawa ho kayong mga magulang ng pangangaral sa inyong mga anak. Ako na dyan Dr. Arqua na ako dyan graduate. Oo. Matagal na ako graduate, no? At nagawa ko na yan na pangaral sa mga anak ko. At salamat naman sa Panginoong Diyos na tayo ay hindi nagkaroon ng anak na lumihis ng landas, kundi mga responsible citizens of the Philippines sila. So ganyan din at paglaki ng mga bata, kung sila ay masaya ang buhay nila sa loob ng inyong tahanan at wala silang conflict sa mga magulang nila at ang comfort zone nila, Dr. R, ang isa pinakamahalaga, yung comfort zone ng mga bata na pagdating doon sa tahanan nila, sa home na tinatawag, sila ay komportable at maayos ang kanilang ugnayan o ang kanilang relasyon sa kanilang mga magulang, Dr. R. Naliwanagin ko lang yan, Dr. J. Hindi namin ibig sabihin na komportable, mayroon hong mag-aarang TV, mayroong mas malambot na sopa. Hindi ho yan. Ang sinasabi ko ay komportable. Ibig sabihin ang ninyo hong tahanan dapat ang lugar kung saan ang pakiramdam ng mga bata ay ligtas sila. Diba? Yun ang dapat. Pero alam mo, Dr. J, maibalik ko lang dito sa ating Deputy Secretary sa ni Angara Sher. Alam niyo yan rin muna ang ating di ba? Pinapanukala ang eskwelahan ay ang kanilang pangalawang tahanan. Kaya dapat ligtas sila diyan, sir. Kaya dapat siguro bilisan lang natin ang mandato, baka pwede yan. Kung tulad yan, metal detector, Dr. J, mabilis lang yan di ba? Mabilis lang yan Minsan order mo lang sa Shopee yan di ba? Tapos, alam mo, Dr. J, yung pagtawag lang sa barangay, alam mo, very willing ang barangay chairman magbigay ng assistance, lalong-lalo na doon sa nangyari sa Tacloban, di ba? Alam naman nila na kinakailangan ito ng mga eskwelahan. Kaya nga, Dr. J, basta ang importante, alam mo sa totoo, sa lahat ng ito, huwag niyong hayaan na makinig ang inyong mga anak kay Auntie Claire. Tama. At masisira ang kanilang pag-aaral, dahil ang teorya ni Auntie Claire, mathematical theory, ay hindi pa proven kung tama yan. Ang 15 is below, mas mababa sa 16, Kailangan mahabang calculation yan, Dr. Har. Siguro uubos ka ng mga baka 50 blackboard bago mo makuha ang kasagutan dyan sa Korea ni Auntie Claire. At panawagan ko kay Pangulong Marcos, wag niyo kong tanggalin o palitan si Auntie Claire kasi mahal namin si Auntie Claire. Nabibigyan kami ng mga bagong mga impormasyon na hindi namin alam, na hindi na ituro sa amin na yung 15 ay mas mababa sa 16. Magpapaalam na wala na ho kaming oras, Alam mo, napaisip ako, tinignan ko mamaya, i-review ko kung ito ba sa integral calculus o sa differential calculus makukuha yung teorya na mas mababa pala ang 15 kaysa sa 16. Ito po si Dr. Har, magsama-sama po ulit tayo sa Lunes, ganap na alas 2, alas 3, dito po sa The Truth Doctors on Air. Maraming salamat po. At ito naman si Dr. J, nagpapasalamat. Happy weekend sa inyong lahat at kita-kita tayo sa Lunes uli sa isa pang episode ng ating The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBSWD 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong pakikinig.